Hello! Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa'yo ang reading na to. So, tingnan natin kung nagsisisi ba yung person mo ngayon. Knight of Pentacles, Two of Wands, the Emperor, the Devil, Queen of Swords, Wheel of Fortune. So nakikita ko dito, possible na na-involve yung taong ito sa isang third party situation at naging padalos-dalos yung decision ng taong ito. Kumbaga hindi niya pinag-isipang mabuti. At ang nakikita ko dito, sa ngayon, nahihirapan yung taong ito, maaring nakakaranas siya ng problema sa kanyang personal life at hindi alam ng taong ito yung gagawin niya. Kumbaga, dun sa time na iniwan ka or sinaktan ng taong ito or pinaasa, sa nakikita ko dito, bumalik sa kanya yung sitwasyon na yon. Ngayon, tinatry ng taong ito na kumawala sa kanyang ka-involve na bago, kaya lang hindi alam ng taong ito kung papaano maaring trap yung taong ito sa sitwasyon niya at nanghihinayang yung taong ito Kumbaga, iniisip ng taong ito kung tama ba na sinacrifice niya yung relationship niyo para lang dito sa bagong naging involved sa kanya. Ito yung nakikita ko dito na maraming memories na naalala yung taong ito dahil alam niyang binigay mo lahat-lahat para sa kanya. Kumbaga sinakripisyo mo, buong pagmamahal mo. Kaso ngayon lang nakita ng taong ito yung mga sacrifices mo at ang nakikita ko dito, maaring gusto ng taong ito na makipag-usap sa'yo, kaya lang hindi niya alam kung papaano ka kakausapin dahil nahihiya yung taong ito sa lahat ng mga ginawa niya sa'yo. Alam niya na malaki yung naitulong mo sa kanya, pero iniwan ka sa ere. Ito yung nakikita ko dito na naapektuhan din siya sa sitwasyon niya. Hindi naman ibig sabihin na wala na siyang pakialam sa'yo. Kaya lang, ang nakikita ko dito, parang nagtitiis yung taong ito dahil ayaw niya ring mapahiya sa ibang tao. Maaring marami na nakakaalam nito na iniwan ka ng taong ito para lang sa bagong karelasyon niya or third party situation. Kaso ang nakikita ko dito, nagstay na lang siya dito dahil wala siyang choice. So ito yung nakikita ko. Tingnan natin kung mahal ka pa ba ng taong ito. Ace of Pentacles, so nakikita ko dito, umaasa pa rin yung taong ito na magkaroon kayo ng communication at ang nakikita ko dito, gusto niyang ibalik sa dati. Kumbaga, itama yung mga pagkakamali niya ulit pero hindi alam ng taong ito kung paano i-explain sa'yo yung mga nagawa niya dahil walang mukhang maiharap yung taong ito. Pero sa nakikita ko dito, until now, mahal na mahal ka pa rin ng taong ito at hindi ka mawala sa isipan niya kahit na nakikita mo sa social media or may mga nagsasabi sa'yo na masayang masaya na yung taong ito. Pero sa nakikita ko dito, hindi naman totoo dahil ang nakikita ko ay ikaw yung iniisip ng taong ito at ikaw pa rin yung laman ng isipan niya. Ang problema lang dito, trap siya sa sitwasyon niya. Pinipilit niyang kumawala doon sa ka-involve niya kahit nakasama niya yon, pero ikaw yung nasa isip at puso niya. Yun ang nakikita ko dito sa taong ito. The Magician, maaring itong naging karelasyon niya na bago ay nakokontrol siya. So ito yung nakikita ko dito na ito'y cycle lang na paulit-ulit na ginawa niya. Kumbaga, hindi siya nag-commit sa relationship niyo or hindi siya na-satisfied. Ngayon, yung mga pangyayari na nasasaktan ka noon, siya yung nasasaktan ngayon. Kumbaga, nahihirapan siyang talikuran itong
ka-involve niyang bago dahil alam niya sa sarili niya na hindi mo naman siya deserve. Ito yung nakikita ko dito na itong taong ito, pinipilit niya lang na ipakita sa iba na okay siya, pero sa nakikita ko dito, malungkot yung taong ito. Kumbaga, alam niya sa sarili niya na hindi na magiging kayo ulit. Pero merong hope pa rin yung taong ito na baka sakali na meron ka pa rin nararamdaman para sa kanya, hindi niya lang alam kung paano makikipag-communicate or i-approach ka. Four of Swords, na nakikita ko rin dito, nahihirapan siya ngayon. Kumbaga, pinipilit niya na lang na makisama dito sa ka-involve niya. Pero yung utak ng taong ito, kumbaga, confused, sarado na, kumbaga, ayaw niya ng sigurong magtiis pa, kaso wala siyang magawa. Yun ang nakikita ko dito na pagod na rin siya. Maaring yung responsibility na naging karelasyon niya, siya ngayon ang nahihirapan. Nung time na magkarelasyon kayo, sa nakikita ko, ikaw yung nag-try talaga na saluhin yung mga responsibility bilang partner, kaso hindi nakita ng taong ito yung sacrifice mo at ngayon ang nakikita ko bumaliktad yung sitwasyon. Kumbaga siya naman ngayon ang nahihirapan na pinipilit niya na lang talaga na ipagpatuloy ito, pero sa nakikita ko nag-iisip rin yung taong ito kung paano iiwan or bibitawan itong third party na karelasyon niya. So tingnan natin kung ano yung dapat mong gawin dito sa sitwasyon na ito. Eight of Swords, nakikita ko dito, meron ka pa rin nararamdaman para sa taong ito. Kaya lang, maaring gusto mo nang mag-focus sa new beginning mo or makatagpo ng tamang tao na mamahalin ka at rerespetuhin. Sa tingin ko nagkaroon ka ng trust issue at ayaw mo nang masaktan pa ulit, ayaw mo nang maranasan pa yung ginawa sa'yo ng taong ito at iniisip mo na maraming beses ka nang nagbigay ng chance sa taong ito. So ngayon kung hindi naman niya magawa na ipaglaban yung relationship nyo or bigla ka na lang pinagpalit sa third party, sa nakikita ko dito, maraming beses mong inisip kung gusto mo pa ba na maulit yun or masaktan ulit sa sitwasyon na ito, sa pagbibigay ng chances. So, ang nakikita ko dito, maaring nag-e-entertain ka na rin ng iba or kumbaga gusto mo na makilala ng iba dahil alam mo sa sarili mo na patatrap ka lang ulit at masasaktan lang ulit dito sa sitwasyon na ito or dito sa person na ito. So, yun ang nakikita ko dito na hindi mo nahahayaan pa na bumalik ka sa ganong sitwasyon at ang nakikita ko, mas minamahal mo na yung sarili mo, kumbaga talagang pinopokus mo na mag-heal ka dito sa nangyari at ayaw mo na talagang ma-involve pa dito sa sitwasyon na ito. Kumbaga mas importante na sa iyo ngayon yung peace of mind mo, nagkaroon ka rin ng clarity dito sa nangyari dahil paulit-ulit kang nalugmok sa sitwasyon na ito. Yung time na kailangan mo yung taong ito, wala siya. So ngayon, na naka-recover ka na-overcome mo itong mga pangyayari sa buhay mo, iniisip mo kung ilalagay mo pa ba yung sarili mo sa paulit-ulit na cycle or dito sa ginawa ng taong ito, maaring kinontrol ka, minamipulate ka. So, yun ang nakikita ko dito na hindi mo gustong i-tolerate na yung ginagawa ng taong ito dahil sobrang sakit na nangyari sa buhay mo at natutunan mo na isa lang talaga siyang lesson sa buhay mo na dumating. At ngayon, sa nakikita ko dito, possible na meron ng nagugustuhan ka or nagpo-focus ka na
na kumilala pa ng iba. Yun ang nakikita ko dito. Hindi naman ibig sabihin na nagmamadali ka. May takot ka pa rin na pumasok sa isang relasyon. Pero sa nakikita ko dito, iniisip mo, deserve mo rin yung tamang tao na mamahalin, rerespetuhin ka, yung hindi ka ibebetray or ipagpapalit sa iba or yung iiwan ka na lang bigla. So ito yung nakikita ko dito na handa ka na. Maaring since 2008 or maaring 2023, yung situation na ito na nag-stay ka sa taong ito. Pero ngayon, hindi mo na hayaan pang masaktan ka dito sa nangyari sa sitwasyon mo. Kumbaga, mas mahal mo at mas pinipili mo na mag-walk away sa sitwasyon. Natuto ka na sa relationship na ito. So ngayon, kung nagparamdam ulit yung taong ito, nagtry na makipag-usap sa'yo, sa nakikita ko dito, alam mo na kung ano yung sasabihin mo sa taong ito. Hindi mo na kaya pa na malugmok na maraming beses. So, ito yung nakikita kong message. So, probably may kadiling kayong Capricorn, possible din isang Aries, Pisces, probably Aquarius or Gemini. So, depende sa inyong kadiling. So, ito lang yung message na nakikita ko dito. At kung nakaresonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-like at comment. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat ulit. At see you soon.